Amen. Praise God. Hallelujah. Mangyari ang kalooban niya dito sa lupa para nang nasa langit. Are you enjoying heaven here on earth? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Heaven is here. And Jesus is near. Hallelujah. Grabe ang anointing ng Panginoon, ano? Walang pandemic, walang COVID-19, walang kalamidad, walang sakuna na makakapagpigil na magpuri sa ating Panginoon. Ang lahat ng buhay ay pumalakpak ng napakalakas. Tumayo sa inyong kinauupuan, magdiwang, magalak. Narito ang ating Panginoon. This is not an ordinary day. This is the day. Come on, this is the day. Ito ang araw na gawa ng Diyos na magpuri, magpugay, at magpasalamat sa Kanyang kadakilaan at kabutihan. He knows you by your name. God knows you by your name. He sees you when you cry and He sees when you fall. He knows when you are hurting. Alam ng Diyos na ikaw ay nasasaktan. Alam din ng Diyos na ikaw ay naiinip. Alam din ng Diyos na ikaw ay nagre-reklamo. 11 months na po ang nakalilipas. Pero wala pa naman po akong nakikita sa kalye ng Binyan na may namamalimos po sa inyo. Hallelujah. 11 months na ang nakalilipas. Nakapagpa-birthday pa tayo sa ating senior pastor. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. 11 months nang nakalilipas. Ang Women's Cafe Forum host ay nagtanghalian sa Tagaytay. Hallelujah. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? There's always something to look unto. Pains and sufferings will always be there. Pagsubok, kabiguan. Ang blessing daw po at pagsubok magkapatid, magkasama lagi. Hindi sila pwede maghiwalay. Sometimes you will be blessed and sometimes you will be tested. But as we go through the fire, the carbon, the ordinary stone, can be turned into diamonds. And those ordinary stones will only be valuable if they went through the fire. Ang apoy ay nakakapaso, ang apoy ay mainit, pero ang apoy ay nakakapagpapinot, nakakapagpadalisay. It will release something, the best inside of us. Kaya ngayong umagang ito, just close your eyes. We still have 5 Sundays to go. Yung year-end giving natin. Alam nyo, as of today, 3 weeks ago, nagpunta kami sa De La Paz, bago mag-birthday ang aking anak na si Johan. One of our faithful donor na malapit po sa akin, mula sa abroad, ang sabi niya, Kenneth, magpakain ka ulit. Here is another 7,000. Maghanap ka ulit ng pwede mong pakainin mga kabataan. And we will go to the church of Pastor Seed. King, nasan ba si King? So, our date line will be on the first Saturday of December. Tapos yung ating mga canned goods at bigas mula sa Australia na galing sa kaibigan ni Brother Bernard, dadalhin po natin doon sa church ni Pastor Seed. Amen? Minsan ako'y nalululat, nagugulat kasi hindi tayo napapagod magbigay. Alam niyo yun? Gawin nating bisyo ang pagbibigay. You cannot live without it. Ako nga, naisip ko pa lang kanina habang nagcha-challenge si Sister Rachel. Ano kayang maibigay kong best sa Panginoon? Something that it will cost my things na ginathered for the last 11 months, ano yung mga naging extra blessing ko, extra blessing ng family.
At yun ang iniisip ko, Lord, I want to give more. I want to write a check na something that is significant sa pagtatapos ng 2020. I know some of you will receive bonuses. Isip nyo, bibili ako sapatos, punta ako ng Uniqlo, di ba? Bibili ako sa H&M. But this time, let's make it simple and significant na yung pangluho mo, subukan mo muna na ibuhos para sa Panginoon. And I tell you, marami pa po tayong kailangan, marami pa tayong dapat idagdag, and there will be a lot of emergencies sa mga darating na panahon. Pero sabi nga ng Biblia, tingnan ninyo ang mga langgam. Kahit wala silang pinuno, marunong silang mag-impo. At ang bagay na walang pagkalugi ay pagbibigay. Maging na kayong kuripot at makwenta sa lahat ng bagay. Pero sa Diyos, huwag na huwag. Because we can never outgive God. Masaya hong magbigay. Masaya. Kaya, confident si Sister Hannah eh. Dahil, alam mo, kausap ko yung isang malapit sa amin. Anong tawag doon sa, ano ng ipin mo? TMJ. TMJ. Alam niyo ho, yung isa ho na nagpa-treat na may ganong case na crossbite, it cost her 250,000 pesos. But what we're able to pay, 35,000 pesos. Hindi ba napakabuti ng ating Panginoon? Alam niyo, naniniwala ba kayo na lingkod ako ng Diyos? Amen. Pumunta kami doon sa mga classmate ko, mga kabatch ko sa PUP. We're only raising 20,000 pesos, mga kabatch ko. Sabi ko, I only needed 3 days and we need to deliver this. 5 yung nasa Lantamay, taga-Provident. Sabi ko sa kanila, huwag niyong isipin na sila ay manager ng kumpanya. Kasi minsan ganun tayo eh. Teka, pinagpapalaan naman to si ganito eh. Ako, maganda naman ang buhay niya, ba't ko tutulungan yan? Alam niyo yung mga ganung mga padali at banat. Sabi ko sa kanila, don't look on their status in life. What we have to do is to help anyway. At alam niyo, as I lead the camp, I lead the batch, 20,000 na sabi ko, sarado na. Nakaabot sa mga kabatch namin sa Canada, sa iba't ibang bansa. May nasa Mauritius Islands pa, yung barkada ko din. Si Mike, nung nalaman niya na kailangan magbigay. Alam niyo, Tuesday night na, and we about to deliver the blessing on Wednesday. Sabi nung isa, gawin na nating buo, gawin nating mas malaki. Kasi ako ho, ang nakikita ko, it's good to pray, it's good to pray. It's good to give used clothes. But money is far better. Money is far better kung tama yung pagdadalhan. Kaya wag na nating padadaan sa mga Kapuso Foundation at kung ano, tayo magbigay. Malalaki na sila eh. Let it be known that biyaya ng Diyos is a giving church. Let it be known. Pag nagbibigay tayo, hindi bitin. Kaya sabi ko sa mga klase ko, magbibigay tayo, huwag bitin. Yung pagbukas ng sobre, wow! Alam nyo, Tuesday night, nakaligom kami ng 36,000. At sabi pa nung isa, bakit late ko nalaman to? Pwede bang magbigay ako ng another 36,600? 3,400 pa para solid number 40,000. Alam nyo, yung pinaka-severe na lubog talaga ang bahay hanggang Montalban, we almost gave 14,000 para po doon sa mga masigit na nasalanta. At yung isang classmate ko, hesitant pa siya. Maayos naman ang buhay nun ah. Sabi ko, huwag natin isipin yung maayos o hindi. Ang mahalaga, binaha sila, nagsakripisyo, naglinis, tulungan natin. Like kung sinasabi ito sa radio eh. Anong pakiramdam ng 3 araw na walang kuryente? Anong pakiramdam na maputik ang iyong bahay? Ikaw, nasa subdivision. Kung hindi man sa subdivision, may kuryente ka. Maayos ang bahay.
May sofa kayo kahit kayo nangungupahan. Kailangan nyo kasi mawala sa ating sarili yung feeling of you want to always be on the edge, na sila nakalalamang sa'yo kasi maganda ang buhay. Kailangan we need to die to ourselves na kahit sila nakakalamang sa buhay, sa panahon at oras na ito, kailangan nila ng tulong, ako'y tutulong at gagalaw. Even as small as 50 pesos on our year-end giving, mag-ipon kayo. If you want to give your alkansya at barya, bibilangin ni Aren yan. Di naman sila ganun kabisi, no, Brother Bernardo? No? Bibilangin nila, piso-piso. Let us offer the best gift. Kailangan nun natin ng at least 3 million for the first quarter of 2021. At kung naniniwala kayo, itodo natin. Because some of you may not be able, but someone or somebody will be capable of giving big unto the Lord. Remember, if you delight yourselves unto the Lord, He will give you the desires of your heart. Kaya ang jablong si Satanas galit sa prosperity, pag naging mayaman ng simbahan, tapos ang joblessness sa buong Pilipinas. Dahil sila, iimbitahin ko magtrabaho sa biyaya ng Diyos, may sweldo. Eh bakit yung mga kulto, mga workers nila at mga minister full-time? It's not, hindi kasi po pwede. Okay na mag-volunteer, okay na. Alam niyo yun? Please, lawakan ninyo ang pangunawa ninyo. Minsan kasi gusto ng tao, mas kawawa ang mga naglilingkod ng Diyos, mas masaya sila eh. Na kailangan, si pastor sa likod ng simbahan nakatira. Si pastor, kailangan, ganito, sa public school, ang mga anak na nag-aaral. Naka-tricycle, nakamotor. Diba? But there are a lot of people are contradicting prosperity, pero ba't naghahanap ng trabaho? Bakit nagbabuy and sell? Because they want blessing. You cannot remove money from prosperity. You cannot move financial blessing in prosperity. Kaya, it's good to go na kayo nasa biyaya ng Diyos. Salamat at may mga naririto tayong kapatid galing sa ibang simbahan, nandito na pinili mag-church. And we just welcome everyone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And we are having 2 services, ha? Our attendance right now is nasa 69 or going 70. Mamaya, nasa 4 na po pa din. So, di ba ang saya dahil we are taking advantage and opportunity. Kaya, let us one more time bow our heads and pray. Lord, make me a servant, humble and meek. Lord, mag-grasp ko po yung sinasabi ni Pastor Kenneth. Baka hindi ninyo kilala ang pastor ninyo. Ako po si Pastor Kenneth. Parang yung isang nagsaserve doon sa Green Hills. Sabi ko, anong pangalan ng pastor ninyo doon sa Green Hills? Diyan sa may mall. Hindi ko po sila kilala kasi iba-iba yung pastor. Pambirang nagsisimba to, hindi kilala yung pastor nila. Alam niyo, pag magsisimba kayo, alamin niyo kung sino ang pastor ninyo. Alamin niyo kung anong pangalan ng worship leader ninyo. Di ba? Alamin niyo dahil it's all about connection. Hindi ko kayo dito nagsisimba para makaraos lamang na, uy, banal na ako ng konti. Nagsisimba kayo to gain something. You get something from me. Because all throughout, for the last week, I've been praying. I've been preparing. I've been thinking. I've been imagining. What's the sermon? What's the best message? Until kaninang umaga, hindi ko pa rin matapos yung mensahe ko. I want to give myself to God. I want to offer my body as a living sacrifice. That's why for you, as you sit, just receive it. Let it flow. Let it flow. Because the Word of God is the power of God. The Word of God is truth. The only matter that can set us free is the truth. And the truth has a name. The truth is a person. What is His name? His name is Jesus. Kaya ngayong umaga, I will practice myself. 10:30, tapos na tayo for preparing, So, close your eyes and say this. Say a little prayer. Pahirap ng pahirap ang daigdig at paligid. Pero ako ay magiging masagana. Marami ang ayaw sa kasaganaan, pero ako gusto ko ng kasaganaan. Gusto ko ng kasaganaan.
Gusto ko ng paglaya sa utang. Gusto ko ng pagpapalang hindi bitin. Gusto ko maging daluyan ng pagpapala, maging alulod. To be a vessel, to be a channel of blessing. Lord, I want to help this church to build a building. I want to help this church to have a brand new studio. I want to help my pastor. I want to help his missions. To feed the hungry. To send the less fortunate to have makapag-enroll sa schools sa darating na pasukan. Makapagbigay ng bahay sa susunod na mga panahon. Amen? Makapagbigay ng kotse. Sarap nun, no? Dahil faithful kayo na workers at members at talagang nagdadala ng kaluluwa. You will go down, nandyan na ang inyong van. Wigo. Amen? Brand new. Kaya ako, Lord, pagkatiwalaan mo ako ng malaking pagpapala. Pagkatiwalaan mo ako ng milyon-milyon. Kayong mga milyonaryo, kayong mga incheck na walang magawa sa buhay, magbigay kayo sa biyaya ng Diyos. Magbigay kayo kay Pastor Kenneth. Gagamitin natin yung inyong mga salapi. Huwag na kayo magbigay sa kung saan-saang foundation. Paggamit ninyo sa mga lingkod ng Diyos. At, oh God, Lord have mercy. Have your way, Lord God. Have your way. Pumunta lahat dito ng kasaganaan at pagpapala. Sa gusaling ito. Sa gusaling ito. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. If you know how to speak in tongues, you can speak in tongues. Come on, let us pray in the Holy Ghost. Let the angels work. Let the angels work. Kododo sekarala yanda sakara. Korabasekarala. Koradada baba. Ora baba basekarala. Koradada basekarala. There are cloud of witnesses. Sabi sa Bible, may laksa-laksang mga saksi na nakatingin ho sa atin hong panahon. They never experience it. That in the last days, I will pour out my Spirit. Healing will flow like a river. The wisdom and the knowledge will cover the earth as the water covers the sea. Let your glory fall. Let Jesus reign. Come, Holy Spirit. Revive us again. Revive us again. Revive us again. We need revival for survival. Revive us again. Oh, come. Oh, come to the altar. Oh, come. Come, Lord Jesus, come. Come on. Come. Come to the altar. Come to your Maker. He is your husband. He is your vine dresser. Once again, revive our land. Revive this nation. Let the church find its calling and its purpose to proclaim liberty to the captives, to proclaim the acceptable year of the Lord, to preach deliverance and healing, signs, wonders, and miracles.
Kora dal basek. Sabi nung isang dumalo last Sunday, alam mo, Pastor Kenneth, sa pagpunta ko at pagtungtong dito sa church ninyo, I feel the ambience and yung kagaanan ho dito sa lugar na ito. Nagsabi niya, sobrang blessed ng biyaya ng Diyos. Sobra. Pag may isa kang donut, isa lang 'yon, gutom na gutom ka na, at pinag-ipunan mo ito, humingi si Brother King, minsan malungkot ka eh. Yes, you want to sacrifice. Pero kapag ang dala mong donut, hindi isang dosena, 10 box. Gusto mo? Oh, ito, isang box sa iyo. Diba? Matutusing ka nun. Matutusing ka sa tamis. Slip up your hands and God will bless those hands. Ilabas yung mga wallet ninyo, mga bags ninyo. Sige po, kayong mga nasa live streaming, at the comfort of your living room, ilabas ninyo ang mga wallet ninyo. Idikit ninyo ang inyong mga vault. 3 weeks ago, mga kapatid, that's so amazing. 3 weeks ago sa church sa Green Hills, they need a sum of money para pambayad ng renta. Pero hindi nila alam kung sino. May nagbigay ng mga 4 na pirasong alahas worth 200,000 pesos. Wow. Alam niyo, pag tinignan po ninyo yung kabutihan ng Diyos, hindi yung balik eh. Alam mo naman na nakakabig ka eh. Pero yung kagalakan mo sa pagbibigay, yun ang matindi. I promise you, there will be no second offering. I promise, there will be no sacrificial offering. Just slip up your wallet, your ATM, hallelujah, your credit card. Thank you, Jesus. Your checkbook. Si Brother Arman ba may ATM na? Wala pa rin ata, kaya hindi pa makadating yung malaking pagpapala. Wala pang ATM eh, ano, Brother Harney? GCash meron na. Okay. Sige po, just slip up your both hands. Nakataas ang mga, Lord, itong mga imbangan ng pagpapalang ito. Let it be known. Panginoon, yung pangalan ng church namin, Biyaya! Biyaya! Isigaw natin, Biyaya! Mangyari sa aking buhay! I will lend and not borrow. I will not beg, but I will give. Oh God, Lord, have mercy. Tapos na po, Panginoon, ang kakapusan. Maghimala ka sa aming mga buhay. We call heaven and earth, just a portion of your goodness all throughout, ay mapapunta sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Manatili po kayo sa inyong pagkakatayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 1, verse 5 to 7. Lucas, kabanata 1, talata 5 hanggang 7. In the days of King Herod of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly order of Abijah. And his wife, her name is Elizabeth, was a descendant of Aaron. Both of them were righteous before God, living blamelessly according to all the commandments and the regulation of the Lord. But they had no children, because Elizabeth was barren and both were getting on years. Matanda na.
Kaya ngayong umagang ito, ang mensahe po na nais ko hong ibahagi sa inyo ay pinamagatang, hindi na ako baog. Barren no more. You may be seated, please. I only have 27 minutes. Sige, worship team. Barren no more. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging baog? Hindi makapagbunga. Barren means not producing or, ito pala, not producing or incapable of producing offspring. Not producing results or fruitless. Hanggang sa atin nung panahon, it is a big issue if you cannot have a child. Ito ay nakakahiya, kalunos-lunos, at it's humiliating when you cannot bear a child. Naalala ko ang isang kapatid na nag-donate ng ating drums 5 years ago. At siya umiiyak. He's a good-looking guy. Palikero, chick boy nung kanyang kabataan. Pero this time, this man was crying on the telephone at ang sabi niya, "Pastor, I need your prayer." Nasa Singapore, nakasakay sa train at kausap ako. "Pastor, ayoko pong malaman ng wife ko na ako pala ang may problema." Kaya alam niyo ho, having sex is a serious thing. Kaya minsan nakala natin ganun-ganun lang, masarap o ano. But sometimes, you'll never know na baka yung magiging anak mo abnormal. Di ba? Magkaroon ng komplikasyon. You'll never know what would be the process. Kaya nga, we should be very, very careful that sex is not just for pleasure. It is a serious matter. Yung living in, yung pagsasama ng hindi kasal, it is a serious sin and it is a consequence. Kaya nga, hindi natin alam kung ano magiging kahihinatnan. Because every action, there will always be reaction. God is a gracious God. But I want you to hear from me, direct from my mouth. Sin destroys. Kasalanan ay nakawawasak ng buhay. God loves the sinner, but God hates the sin. Iniibig ng Diyos ang nagbabalik loob, pero galit po siya sa kasalanan. Sin equals death. The wages of sin is death. But the good thing is, if you turn back, if you make a U-turn, if you repent, God can wash away your sins by the blood of His Son, Jesus Christ. At sabi niya sa akin, "Pwede mo ba akong ipanalangin?" Kasi doon sa company, may kakilala yung aking kaibigan na doktor na nagtetest kung sino ang may infertility. Sinubukan ko naman, libre. Wala nyo naman, siyempre, Singapore yun. At siya ay nagpa-check. And all of a sudden, siya pala yung may problema, mababa ang sperm count. And he was crying. Sabi ko, "Brad, alam mo ba na walang imposible sa Diyos?" Alam nyo, napakasarap. Pag may problema kayo, pastor ang tinatawagan ninyo. Hindi albularyo, hindi manggagawa, hindi manghuhula. Hindi yung mga hula ni Rudy Malawig. Malawig ba pangalan? Nanghuhula. Huwag kayong papapaniwala sa hula. Sapagkat ang hula ay baliwala kung walang salita ng Diyos. Ang hula, mas maganda kung ito'y propesiya. Sapagkat ang propesiya ay nakasalig sa salita ng Diyos. Pero yung hula, tsamba yun. Alam niyo ba na minsan yung kaaway, ginagamit din niya kung ano yung akala nating tama? Money is good, but the enemy will use it for you so that you will be in love with money. The enemy will use another master so you will be enchained and entangled para itong paglingkuran mo. Kaya ang sabi ni Jesus, you cannot serve two masters. You will love the other and you will hate the other.
But if your eyes are fixed, if you are concentrated and fixated and focused unto Jesus, whatever come in your way, pagsubok o biyaya, pagpapala, kakapusan, dead end, or extension, it doesn't matter. Because ang sabi ni Job, I will bless him forever. I will exalt his name. Ang sabi po ni Job. We rejoice in the blessing, but when we face various trials, we count it all joy. March po noon, 4 years ago, or 5 years ago, sabi ko, manalangin tayo at manalig. Sabi ko, hindi nililimot ng Diyos ang iyong mga ginawa at ibinigay. Hindi nililimot ng Diyos ang pagpunta mo sa Bicol, nakasama mo si Aris, na dahil wala tayong budget, kailangan yung sumakay sa ordinary bus for 12 hours. Sabi niya, Pastor, amoy ipot na kami ng manok. Sabi niya, alam na namin na madaling araw na, Pastor, kasi tumitilaok na yung mga manok na kasama namin. But they did it for free. At may dala pa tayong kaunting pagpapala sa mga kabataan ni Pastor Arden. Sabi ko sa kanya, I remind him, you have sown with gratefulness. You have sown a good deed, and you are entitled for a harvest. Remember, sowing and reaping operates not just on money, but on a practical principle. Pag naglingkod ka, may maglilingkod din sa iyo. Pag nagbigay ka ng oras, may magbibigay ng oras sa iyo. Kaya kapag ka naging mabait ka, may magiging mabait din sa iyo. Kaya kapag ka ikaw ay laging nakatuon sa Diyos, ang Diyos ay magkakaroon din ng panahon sa iyo. You can clap your hands. You can clap louder. Hallelujah. At ang sabi ko sa kanya, pag uwi mo this coming summer break, dahil teacher po siya, you go back and pray and do the loving thing. Mag-asawa naman sila. And we will command that every sperm cells are a mighty man. That they will finish the race. Amen? And then after 3 months, June, sabi niya, umiiyak yung mama, sabi niya, Pastor Kenneth, salamat po sa panalangin ninyo. At ang aking asawa ay buntis na sa pangalan ni Jesus. Another story. My sister-in-law, kapatid ni Cathy. Alam niyo, di ba pinag-pray natin dito, nakadalawang miscarriage siya. Dahil alam niyo naman ang asawa ko, ang pamilya nila ay United Nation, United Colors of Benetton. May Amerikano, may German, may Australiano. Ang saya. Kaya hindi ko tuloy alam kung sino ang pinakabiyanan ko sa kanila. Amen. Masaya ho. Amen. Pero ang maganda, yung isa na nasa Amerika, tayo ho ang paboritong-paborito. Amen. Kaya may pan-Jollibee tayo sa mga bata. Anyhow, ang sistema naman nitong kapatid ng aking asawa, every time na may sperm cell na pumapasok sa ovary, kinakain, mga kapatid. Ibig sabihin, it cannot go through sa fertilization. Hindi ko masyado. Pero dahil nga sa sobrang lakas ng kanyang genes, may pagka-Hitler ata, German eh. So yung sobrang defensive ho nung mga egg cell. Ewan ko kung anong cell, hindi egg cell eh. Basta merong humahad lang at pumipigil para hindi makapunta doon sa mga egg cells. Parang reactive. So pagka nakita na yung sperm cell, wow, hindi ka pwede dito, bawal. No entry. No ID, no entry. Baka siguro yung mga sperm cell naka-face mask, kaya hindi pinapasok. Just kidding. So, me and my wife prayed and we included them in our 21 days fasting. At sabi namin, manalig kasi kayo, manalangin kayo. Alam nyo, not every church teaches about radical faith. Churches today will always teach you na imbento ng medisina, magpagumot kayo sa espesyalista. We have nothing against with the doctors and the medical science. Pero ang pinakamasarap po kasi yung alam mo na imposible.
that there is a healing mechanism in the system. Diba? Pero pag natakot ka, when you have fear over faith, fear disconnect the autoimmune system in your body. Kaya kapag natakot ka, nag-alinlangan ka, remember when Peter walks into the water, he saw Jesus, it's so exciting. Ang sarap po kasi pag unang pagpapala, uy, may nagpadala ng chicken burger, uy, may nagbigay sa akin ng extra love gift, uy, may binigyan kami ngayon ng company ng bonus. Ang sarap nun. But what would be in the shaking, in the wilderness, in the middle of the storm? Ang yabang mo pa, I raise a hallelujah. Pero nung dumating si Ulysses, takot na takot ka. That is the real storm. Can you still praise Him when you are facing giants? Can you still honor Him when you lose all your savings and you lose all your contracts? Can you still praise Him na wala kang trabaho ngayon at mahina ang benta? Can you still rejoice in the midst of closed doors? You know yung mga barren moments. You want to produce, but nothing else is happening. 4 na buwan ang nakalipas. At tumawag ho ang kapatid ng aking misis at ang sabi niya, ate, yung matagal ko nang iniintay. At ipinanalangin pa ni Sister Imelda yun di ba? Nandun pa tayo sa taas. At ang sabi niya, ate, buntis na po ako. Palakpakan natin ang ating Panginoon. When you are in a difficult situation, you learn how to pray bold prayers. Kaya kapag may problema kayo, dapat alam po namin. Upang alam namin ang ipaglalaban namin sa inyo. If you have difficulty in your workplace, just send us a message and we love to pray for you. At maraming nananalangin, mas maganda. Mas maraming naniniwala, mas maganda. Ito ang aking i-assure sa inyo. Dito sa church na inaatinan ninyo, we've been developed this kind of culture for the last 12 years. Hindi kami maiinggit sa mga pagpapalang mas malaki pa ninyong matanggap kaysa sa amin. Amen. Hallelujah. A little bit louder, mga kapatid. Kaya masaya kami sa Apostol family na meron na silang 2 brand yung sasakyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, we rejoice in each other's success. We rejoice seeing Hannah so confident. This little girl is so beautiful pala. Kasi pagka may confidence ka, it speaks out naturally on the outside. Di ba? Kahit ako, hindi ako magaling mangaral noon at mahiyain. When you are full of confidence, when you are full of assurance and confirmation and appreciation, kahit walang sweldo, okay lang. Kasi alam mo na may naniniwala sa'yo. Na kahit hindi nyo nakikita ang aking mga backdoor days and mga silent moments, and nandoon ako sa developing stage, hindi nyo nakikita yun. And I feel like I am unfruitful. But thanks be to God that I am being developed and I am being changed by God day by day. You cannot rush in. There will be seasons of unfruitfulness. There will be seasons of barrenness. Kanina habang umiinom ako ng ginger brew. Ano ba Tagalog ng ginger brew? Salabat. Luya. At sabi ko, Han, tingnan mo nga. Sa Bible, si Rebecca ba ay baog? Kasi alam nyo minsan, although kahit naaral mo na yung Biblia, you need to go back again, to study. Bagamat napasadaan ko na ang buong Genesis to Revelation, pero nalilimutan ko pa rin yung ibang mga talata. That's why you need to review. Diba? At salamat na lang at may gulo-gulo, Google. Read this, Google. Gulo-gulo. Gulo-gulo. So, inanap ng misis ko habang ako'y
nag-aalmusal. At hear this, mga kapatid. Abraham, Isaac, and Jacob were so-called the selected family of God. Blessed family of God. Tama si Pastora. Uy, nandiyan na pala kayo. Hanggang 2 services mo kayo ngayon, ha? Kanina pa. Hallelujah. So, they're so-called the blessed family of God. We always pray this, and the Jewish prayer, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the Davidic covenant, blah, blah, blah. At nung nagkaroon lang ako ng instinct na balikan yung asawa ni Isaac. At nung binasa ko nung asawa ko sa Genesis chapter 24 or 25, si Rebecca pala'y baog din. 20 years, childless, fruitless, but they never give up on the promise. Kaya hindi nyo nararanasan ng inyong mga panalangin, lilipat na kayo ng ibang church. Hindi na-release yung loan ninyo sa bangko, magagalit na kayo kay pastor. Sabihin mo sa iyong katabi, wag ganon. Hindi ka natulungan ng simbahan, magtatampo ka na. At wag mo rin i-compare kung ang naitulong sa iyo kakaunti at yung isa'y mas malaki, magpasalamat ka. Dahil marahil siguro ubus na yung ipagtutulong sa iyo. We cannot please everybody. All what we can do is to do our best. Best effort. Diba? We can give as much as 150,000 para sa mga nangangailangan. And now that you're asking for help and ang napadating lang sa'yo, 500. You need to pray more. Wala na sigurong budget ang church ng pamigay, kaya hindi ako nakaabot sa 150,000 nung pandemic. People are quick to think that they are aggravated, they are not treated fairly. Pero kung lalawakan mong perspective mo, na salamat sa Diyos at hindi man ganoon kalaki yung naitulong sa akin, di bale Lord, hindi man ako natulungan, balang araw, ako na lang ang tutulong. Di ba? Kasi ganun lagi ang church eh. Alam niyo ang mabigat sa church kasi ngayon? Churches are not growing. Why? Kasi kung sino yung magandang facilities, alam niyo, lipat-lipat, parang mga tipaklong. Sabi nga nung isang kaibigan namin, yung tita ko, yung ganito bang church, born again ba talaga yun? Parang parang simbang tradisyonal lang. Walang masyadong, hindi masyadong ipinapangaral ang kapangyarihan ng Diyos. 15 minutes lang ang Word of God. Aba, sabi ko, ganun ba? Kaya, sa inyo na lang kami nakikinig sa radyo, sa inyo mag-ama. Diba? Dahil puro dalisay at salita ng Diyos. Kapag ang pastor na nangangaral, hindi makapanalig, huwag ninyong paniwalaan. Pag ang pastor ay takot sa COVID-19, huwag ninyong paniwalaan. Kapag ang pastor ay takot manalig na magkaroon ng sariling bahay at magkaroon ng sariling simbahan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat ang tunay na pastor, matapang na nananalig, sapagkat yun ang puhunan, yun ang dapat pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag ang pastor hindi makabili ng sasakyan, huwag ninyong paniwalaan. Diba? Sapagkat dapat ang pastor, ang punong libita, dapat sila ang pinakamayaman. Naitutulak at naituturo na gumagalaw ang kamay at paa na magkaloob at maghandog at paniwalaan na ang Diyos ay tapat at napakabuti sa lahat ng panahon at pagkakataon. You have to choose where you can entrust your souls. Kaya kayong mga kabataan, piliin ninyo kung ano-ano at sino ang inyong pakikinggan. Pag kayo ay puro TikTok, kaya puro lukotok, kaka-TikTok. There are a lot of serious things
that we need to be focused on. Mas marami ang dapat na i-post kaysa yung pinopost ninyong ulam ninyo kahapon. There are a lot of serious matters that need to be shared. Anong mga issue ngayon na dapat nating i-address? Mental health issues, teenage pregnancies. Alam niyo, kausap ko ang isang big boss ng isang malaking kumpanya. Sabi sa akin, sundan mo ko, Aris, ha? Lalakad ako. Sabi mo, ito ba? Okay. Alam niyo, this is a rare stories na nangyayari na pala sa ating panahon. At ang sabi niya, mga ining, kasi matanda na yung kaibigan ko, at big boss ng isang malaking kumpanya sa Makati, mga graduate ng mga big schools. I would not name any either. Basta malaking graduate ng mga malalaking schools, mga mayayaman. Sabi, may boyfriend ka na? Wala po. Maganda yung bata. Ba't ayaw mo mag-boyfriend? Ayoko po ng boyfriend. Gusto ko po open relationship. Sabi, kasi 50 years old na yung boss niya. Ano bang ibig sabihin ng open relationship? Ang open relationship po, magde-date kami ng isang guy pero walang commitment. So nagde-date kayo. Opo, pwede rin pong may mangyari sa amin, pero walang commitment. The real problem today is the church is so silent in speaking on the real issues. At meron pang isa. At ang sabi ng isa, kaya ako naman po, ma'am, ang akin naman pong stand, kami naman mag-asawa kami. Pero medyo boring na kami sa aming private life. I could tell to that guy on the HR that this coming night you can come into our room and we could have, we could have sex and my husband will just watch me. Grabe. Nakakilabot, di ba? Kaya, the church should be in charge in these last days. We need to be prayerful. An effective prayer gets result. So kung tayo na nanalangin at walang resulta ang ating panalangin, pinagtatawanan tayo ng dyablo. Kaya, kung pambayad ng kuryente, hindi natin kayang may produce, paano natin lalabanan ang prinsipe ng sanlibutan? Satan is the prince of this world, on the airwaves, on the media, on the Facebook, on the Twitter, on the Instagram. Bakit ang politika sa Amerika ay magulo? Because American people are forgetting their foundations. Kasi pag nag-anak at hindi mo tinuruan ang iyong anak na manalangin at magpasalamat sa Diyos, nasusupil, nababaog ang pananampalataya at hindi nila nalalaman ang tamang katotohanan at tamang katwiran. Kaya ako ang upbringing ko sa aking mga anak, sige, mag-aral lang kayo. Aral lang kayo. Pero ito ang aking playbook sa kanila. Later on, as you finish studying, you will be daddy's assistant. Because our church will grow so big, and you'll become the next worship leader, you will be the next pastor, you will do something great. I'm only 38 years old, and I'm speaking this for the record. As we go together, we will grow together, and we will be blessed together, and there's nothing too hard, nothing too difficult that we cannot achieve because our God is a big God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You always tell your kids, what you see today is not permanent. Kaya kapag dumating na yung mga panahong yon, at unti-unti nang nagsisiyaman ang bawat isa sa atin, we're about to go to transition. Amen? And I believe in the heavenly realm, we will be the voice of hope sa buong lalawigan ng Laguna. I am embracing the vision. I am embracing the challenge.
na tayo ho dito sa lalawigan ng Laguna, pag sinabi nilang Laguna, iisipin nila biyaya ng Diyos. Pag Laguna, biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos ang meron sa Laguna. That is not exaggerating. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos lagi exaggerated. Ang sabi ng Diyos, ng angel of God, you know, Gideon, I want to choose you. Exaggerated, sabi ni Gideon. I have no training. I am weak in the clan of Manasseh. Well, but I choose you. Pag pinili ka ng Diyos, ikaw ay malulula at matutulala. Rebecca was barren. And fast forward, Jacob's wife, and her name is Rachel. Hindi si Sister Rachel, dahil si Sister Rachel, nakatatlong anak na yan eh. Ano nga, Brother Alan, nakatatlo na eh. Pero pahinga na, pahinga na. Si Rachel was also barren. Kaya, from lolo, it has been passed down. Pero kung titingnan po ninyo, ang mga baog, mga babae. Hindi naman mga lalaki dahil si Jacob, ang daming anak sa mga katulong niya eh. Tapos si Abraham, di ba? Kay Hagar na katulong, nagkaanak. So, the problem is in the wife. And 2,000 years, fast forward, Elizabeth, anong sabi? Elizabeth came from the descendant of Aaron. Coming closely in the lineage of the patriarchs, the called and chosen by God. At ang sabi sa verse 6, parehas silang righteous, nasa templo, naglilingkod, sumusunod sa 10 utos, but they had no children. At sila'y matanda na. Si Zechariah ay isa sa mga saserdote o pare na nagbabantay sa templo. He was chosen to go into the sanctuary where only priest could go. Special assignment. He's so close to God. And it was a tremendous honor. Pero habang siya naglilingkod doon, nagpakita ang isang anghel. Imagine niyo pag binisita kayo ng isa sa mga matitipunong anghel, there is a special message. And Gabriel appeared to him, and he was so terrified. At ang sabi ho niya kay Zechariah, do not be afraid. And I have some amazing news for you. Mabubuntis ang iyong asawa. And he will be great in the sight of the Lord. At Zechariah could not believe. It's too good to be true. Sometimes alam niyo ho, yung malaking pagpapala, it's too good to be true. Pag imposible, pinagtatawanan natin eh. Pag imposible, ngayon, malakas ang hallelujah, amen. Pag uwi nyo mamaya sa bahay, nako, hype na naman to si pastor. Hinahyper na naman kami nito. Hindi naman talaga itong mangyayari sa akin. And this is what happened to Zechariah. It was too good to be true. And Gabriel told him that because you did not believe, you will no longer be able to talk. Napipiho at na silent ang bunganga ni Zechariah. Bakit ho ba kailangang manahimik? And I wrote some description, if you can flash on the screen. What is the definition of silence? It is able to increase our self-awareness. Magbulay-bulay. Kasi nga naman, pag tahimik ka, walang Facebook, walang Netflix, at hindi ka makapagsalita, you cannot communicate, sign language lang, so mahihiya ka naman. So hindi ka muna lalabas. So you will consecrate yourself. Silence can increase self-awareness, self-compassion, and improve. Sabihin nga natin nagsabay-sabay, manahimik! Kaya imbis na bungangaan mo ang asawa mo, anong dapat gawin? Manahimik! Hallelujah.
What does it will do? It will improve your decision making when you are silent. It will improve your decision making skills with improved mental clarity, mental awareness. Hindi ka nga makapagsalita. Iwas reklamo, iwas pintas, iwas chismis. Mga misis, kayo ho ay ilaw ng tahanan, hindi street lights. Kaya, huwag kayong labas ng labas paggabi. Diba? Hindi nyo kami mababago sa pamamagitan ng pagbubunganga. Mababago ninyo ang mga tatay sa pananahimik. Be still and know. Be still. Sinabi ho, be still, hindi sutil. Alam niyo, salitang sutil, matigas ang ulo. So, it will improve your skills. And if you use it, you become more mindful and self-compassionate. Kaya bago ka mag-react, bago mo kontrahin yung mga preaching ni Pastor, bago mo kontrahin yung mga ginagawa ng Pangulong Duterte, bago mo kontrahin ang nangyayari sa Amerika, manahimik. Use it to become more mindful and self-compassionate. Being both mindful and compassionate leads to greater ease. So, iwas sakit. Pag marami kang pinoproblemang hindi naman dapat problemahin, doon ka lalo na i-stress. And it will improve your well-being in our daily lives. That's why it's really important to have a quiet time in the Lord. I changed my style in prayer. Less words, more relaxing. I pray that I almost sleep. Yan na ho ang aking bagong standard ng panalangin. Nananalangin ako na tahimik, na pag ako ay nakatuon at nakikipag-usap at nakikipagdiig sa Diyos, na hindi ako nahingi ng kung ano paman, basta ako'y nananahimik at ako'y muling nakakapahinga at nakakatulog ulit. Prayer is not a slot machine. Prayer are not for vain repetitions like of the Gentiles. Siguro minsan sa morning prayer natin, gawin natin, magtitigan lang tayo. Di ba, alam na naman yung prayer request eh. Alam na naman na pagpe-pray ninyo si Pastor. Alam na naman. You can do it once in a while. You say the words of prayer, but the effective and fervent prayer is when you are quiet. Pag quiet ka naman, umaandar isip mo eh. Di ba? Pag quiet ka, alam ng Diyos, nilalaman ng puso mo. Yung mga kabataan, di ba? O pag sinabi ng leader ninyo na, mag-pray muna tayo ha. Okay. Kasi hindi kayo pwedeng tumugtog pag hindi kayo nakapagbasa ng Biblia. You just do it just for requirement. Pero kung gagawin mo ito, because you have a sense of urgency, that it is important. Katulad ng pagsuot ng brief at panty, ganun ho ka-importante ang panalangin. Tingnan mo yung katabi. O wag mong tingnan naman ng may mali siya. Di ba masyado naman kayo seryoso eh. We can also soften the blow of negative answer by silence being in the response. May iwasan ng pagtatalo. Kaya pag tahimik, hindi na uusisain ni Zechariah, teka, fertile ka ba nung isang araw? Ba't ka nabuntis? Paano nangyari yung hindi po pwede. Hindi na tumatayo si Manoy. Di ba? Imposible. We are 70 years old. We are senior citizen. You have the allegory. You have the reason and the analysis. Kaya ang sabi ng angel, shut up so that you will not reason out. As we go along, ba't kailangan natin ng silence? Number one, we need silence to rest. Wow. Makakapahinga ka nga rin naman, ano? Rest, di ba? Makakapahinga. O di pag nagluluto ang misis mo, hindi mo na mapipitasan. Ang alat naman ng adobo. O di ba?
Ang tigas naman ng baka, o di quiet ka muna. Ang pait naman ng papaitan, papaitan nga yan, kaya mapait yan. Naman, di ba? Number 2, we need silence to live with others well. So pag tahimik tayo, ito lagi ko sinasabi sa inyo, pag ang tao hindi nag-o-open, huwag ninyong i-interviewin. Huwag ninyo, sis, anong trabaho mo? Saan ka tumitira? Ilan ang sasakyan mo? Huwag ganon. We need to be discreet. Kung hindi nag-o-open, yung kasama niya, kung boyfriend ba niya yan, o kalibin niya, don't ask. Don't ask. Kung ayaw ibigay ang cellphone number, huwag kang makulit. Basta mahalaga, kasama natin sila, kajamin natin sila every Sunday. Basta we approach, and then let time will open the communication for them. Number 3, we need silence to encounter the divine. Unbelief is a barren field. And as I close, ang kagalingan ni Elizabeth at ni Zechariah ay nangyari nung ipanganak ang lalaking ang pangalan ay si John. Ang sabi ho doon sa paraphrasing sa last verse, ano ba ipapangalan natin dyan, Elizabeth? At ang sabi ng iba, Zechariah na lang, para kapangalan ng tatay niya. At ang sabi nila, mas maganda nga yun, Zechariah na lang. Ang sabi ni Elizabeth, no. John ang ipapangalan. And sometimes you need to go against the flow. Pag kasi madaling magpatiunod. Pero sinabi ni Elizabeth, John. Anong sabi ng mga kamag-anak? Ano ulit? John? Wala namang ganung pangalan ah. Wala naman tayong naging ancestor na ang pangalan ay John. And you need to think different and to choose wisely. What the Lord speaks, you need to do it and deliver it. Kaya tinanong ni Elizabeth si Zechariah, ano nga ba ipapangalan natin? Pipe, hindi makapagsalita. Sinulat sa tablet or sa stone or John. And that man became great. Anong naging tungkulin ni John significantly sa buhay ni Jesus? I'm about to close. Give me more 2 minutes. Number 1, napakalaki ho ng involvement ni John the Baptist sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Number 2, siya ho ang nagbaptize kay Jesus. Number 3, si Jesus ho ang recipient ng lahat ng ipinangaral ni John the Baptist. Repent, for the kingdom of God is at hand. The one that is coming, I am unworthy to tie his sandals. He is filled with fire. So John the Baptist preached and prepared the way. And then number 4, he also tell about the death of Jesus. That he is the Kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng ating kasalanan. Your barrenness can be turned into blessing. Trust that God will use your barrenness for the greatest good. At nung naisilang ho si John the Baptist, si Zechariah ay unti-unting nagkapagsalita at nagpuri at nagpasalamat sa ating Panginoon. Tandaan ho ninyo, trials are for your own benefits. Dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Pinararangalan ka po namin, pinasasalamatan. Lord, we owe everything to you. Nothing has been allowed, nothing has been given that you are not the author of it. Kaya Panginoon, ng pagsubok at pagpapala, magkasama lagi ito. Pero salamat at ikaw ay laging naririyan, ikaw ang aming kalakasan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.